Good morning, class! Okay, class, please we remain standing to our opening prayer. Our most gracious and heavenly Father, O God, we thank you for the beautiful day that you have given to us today. We borrowed our life and strength from you. We worship and praise your holy name. Please guide us today as we continue to study and acquire new knowledge. Bless us with your wisdom. Give us a good heart. Grant that as we interact with one another, we recognize the fact that all our learning activities should be accomplished for your greater glory. As we suffer from hardships and crises today, please help us recover, O God. Bless our parents and shower them with good health and prosperity. Bless our class, O God. Grant that we recognize you in each of our classmates and teachers. We hope that you heard our prayers. We ask all this in the name of Jesus Christ, our Savior. Amen. Please be seated. So, bago ang lahat, kamusta kayo? Kamusta ang araw nyo? Okay, very good. So, bago ang lahat, ako ay magpapakilala. My name is Kaisel Garcia, your teacher for today. And I have a one classroom rule. Ito ay respect. Irespeto nyo ako and irerespeto ko rin kayo. At kahit ang mga inyong kaklase ay pag sumasagot, so, respect them. Okay? Nagkakaintindihan ba? Okay, very good. So, now let's proceed to checking the attendance. Is there any absent from the class? Okay, none. Very good. Very active. Very active pala ang section na to. So now, let's move forward to our motivation. Ang motivation natin for today is enjoy your life with or without love life. Kasi, napapansin ko, nakikita natin sa social media, ang mga kabataan ngayon ay masyadong broken, gusto nila ay sila'y parang panghinang-panghina sila sa buhay pag walang love life, walang jowa, yan. So, dapat hindi ganon. May love life o wala, ay enjoy lang. Nakukuha ba? Nakukuha. Thank you. So, now, let's recall our previous lessons. Ano natatandaan nyo sa pinag-aaralan nyo last time? Anyone? Please raise your hand. Yes, Nika? Okay, very good. Ang natatandaan niya ay about sa conversion of binary to decimal. Anyone, meron pa bang may nakakatanda sa pinag-aralan last time? Yes, Miss Hiron. Okay, very good. Natatandaan niya kung paano i-convert ang octal to hexadecimal. So, napaka-active talaga ng klase na ito. So, I hope na bago matapos ang lesson na to ay ganyan pa rin kayo ka-active. Ano po? So, yun. Very good. Before I proceed to present my example, I have 3 objectives here. First, familiarize and understand the function of each component. Second, disassemble and assemble the electronic components. And third, appreciate the importance of electronic components. Is that clear, everyone? Okay, clear. Thank you. So now, class, let's play a game. At ito ay papangalanan natin, ayusin mo ako. So, naghanda ako dito ng jumbled letter. At ang gagawin nyo lang, syempre, aayusin. Pag nakuha nyo na ang tamang sagot, sasabihin nyo siya sa akin ng pakanta. Nagkakaintindihan ba? Okay, very good. So, let's start. Okay, ready na ba ang lahat? Okay, very good. Ready na at mukhang excited ang lahat. So, simulan na natin in 3, 2, 1. Please raise your hand. Yes, Nicole. Okay, very good. Transistor. Nakuha niya ang unang salit. Okay, next word tayo. Yes, Maria. Please stand up.
Okay, correct. Resistor. Okay, next word. Yes, Miss Biscocho? Okay, very good. Voltage. Mukhang familiar kayo ha. Okay, next word tayo. Yes, Miss Bangkiles? Okay, current. Next, who wants to answer? Yes, Miss Reñeses, please stand up. Okay, very good, diode. So, nakakatuwa naman at familiar kayo, meron na kayong idea kung ano ba yung pag-aaralan natin today. So, ngayon, let's proceed to our activity. So, sa ating activity, magkakaroon tayo ng quiz B. So, dito, hahatiin ko kayo sa 5. So, let's count. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. So, yan, may kanya-kanya na kayong grupo. So, magsama-sama ang 1, 2, 3, 4, and 5. So, meron ako ditong illustration board. So, pakikuha na lang dito. So, ang gagawin nyo ay... So, nasa kanya-kanyang group na ba? Okay, please quiet. Umupo ang lahat kung nasa kanya-kanyang group na. Ayan, okay na? Ready na? Okay, very good. Thank you. So, ngayon, 2 beses ko lang babasahin ang tanong. Naintindihan ba? 2 beses ko lang babasahin ang tanong at bibigyan ko kayo ng 15 seconds to answer each question. Ang ating quiz B ay hahatiin natin sa 3 round. Una ang easy, average, and difficult. Nakukuha ba? Nakukuha ba? Okay, very good. So, simulan na natin. Ready na ba? Okay, ready. Okay, first question. It is a pressure from electrical circuit's power source that pushes charged electrons or current through a conducting loop, enabling them to do work such as illuminating light. Again, it is a pressure from electrical circuit's power source that pushes charged electrons current through a conducting loop, enabling them to do work such as illuminating a light. Boards up. Group 1 correct. Group 2 correct. Group 3 correct. Group 4 correct. Group 5 correct. So, lahat naman ay nakuha ang sagot, which is? Okay, voltage. So, next, number 2. Number 2 is, it is the rate at which electrons flows past a point in a complete electrical circuit. Again, it is the rate at which electrons flow past a point in a complete electrical circuit. Go. Boards up. Group 1 wrong. Group 2 correct. Group 3 correct. Group 4 correct. Group 5 correct. So, sayang isang hindi nakakuha ng tamang sagot. At ang tamang sagot ay? Very good, current. So, next, number 3. It is the opposition to current flow. It is the opposition to current flow. Go. Boards up. Group 1 correct, Group 2 correct, Group 3 correct, Group 4 correct, and Group 5 correct. So, very good, nakuha ng lahat. At ang sagot ay? Very good, resistance. So, that was the last for our easy round. And now, let's proceed to our average round. Okay, number 1. Resistance is measured in ohms, symbolized by the Greek letter omega. What is the symbol of omega? Again, resistance is measured in ohms, symbolized by the Greek letter omega. What is the symbol of omega? Go.
Okay, boards up. Group 1 correct, Group 2 correct, Group 3 correct, Group 4 correct, and Group 5 correct. So, alam na alam ninyo, ano mukhang pinag-aralan nyo na itong mabuti. So, ayan, na-drawing naman ng maayos ang symbol. So, next, okay, number 2. Voltage, current, and resistance is described by. Again, voltage, current, and resistance is described by. Go! Okay, boards up. Group 1 correct. Group 2 wrong. Group 3 correct. Group 4 wrong. Group 5 wrong. So, dalawa lang group ang nakakuha ng tama ang sagot. Ano? At ang sagot ay? Okay, Ohm's Law. So, bawi guys. Kaya yan. Next number. The components require an external power source to function. They can amplify, control, and generate signals. The components require an external power source to function. They can amplify, control, and generate signals. Go! Okay, boards up. Group 1 correct. Group 2 correct, Group 3 wrong, Group 4 wrong, Group 5 correct. So, tatlong group lang ang nakakuha ng tamang sagot. At ang sagot ay? Okay, very good. Active components. So, next number. These are components that do not require an external power source and do not amplify signals. Again, these are components that do not require an external power source and do not amplify signals. Go! Okay, boards up. Group 1 correct, Group 2 correct, Group 3 correct, Group 4 correct, and Group 5 correct. So, yun, nakuha naman ng lahat, ano? So, kanina, active components. So, ngayon, kabaliktaran is passive components. Very good. So, that was the last for our average round. And let's proceed to difficult rounds. And this is the last. So, sana ay galingan na ng lahat. So, number 1 for our difficult round. It is two-terminal electronic component that conducts current primarily in one direction. Again, it is two-terminal electronic component that conducts current primarily in one direction. Go! Boards up. Group 1 correct, Group 2 correct, Group 3 correct, Group 4 correct, and Group 5 correct. So, very good, nakuha ng lahat. At ang sagot ay diode. So, next number. Also called a coil, choke, or reactor, is a passive two-terminal electrical component that stores energy in a magnetic field when electric current flows through it. Also called a coil, choke, or reactor, is a passive two-terminal electrical component that stores energy in a magnetic field which electric current flows through it. Go! Boards up. Group 1 correct, Group 2 correct, Group 3 correct, Group 4 correct, and Group 5 correct. So, the answer is inductor. So, next, number 10. An electrical component that can disconnect or connect the conducting path in electrical circuit, interrupting the electric current or diverting it from one conductor to another. Again, an electrical component that can disconnect or connect the conducting path in electrical circuit, interrupting the electric current to diverting it from one conductor to another.
Go! Okay, boards up. Group 1 correct, Group 2 correct, Group 3 correct, Group 4 correct, and Group 5 correct. So, nakuha ng lahat. At ang sagot ay switch. Okay, very good. So, that was the last. And mamaya, ika-count natin yung scores ninyo. And bago matapos tayo, malalaman nyo kung ano yung scores ninyo. Total ay hindi naman transparent yung naging record ng inyong score. Okay, class, pwede na kayo bumalik sa inyong kanya-kanyang upuan. At iwasang mag-ingay. Ayan. Nasa kanya-kanyang upuan na ba lahat? Ayan, very good. So, now let's proceed to our lesson proper. And our topic for today is electronic components. So, please everyone read. Okay. Miss Maria, magbigay ka ng insight about sa iyong binasa. Please stand up. Ayun, thank you. So, voltage. Papasimplihin na lang natin siya. So, tama naman yung sinabi ni Miss Maria, ano? So, ang voltage, siya yung nagtutulak sa kuryente natin, yung current nga natin. So, kumbaga, 'di ba sa ating mga socket or outlet, meron yung nakalagay na 230 volts. Ilang volts ba nakalagay sa sa ating mga bahay-bahay, sa ating outlet? 230, correct. So, yung 230 na yon, yung 230 volts, so, yun lang yung pinakang, higher or maximum volts ng ating, yung outlet sa mga bahay-bahay. So, hanggang dun lang yung pinakang lakas na dapat ay isaksak natin sa ating outlet. So, ano nga ang voltage? Okay, very good. Ang nagtutulak sa current or ang power or push. So, next slide. Please make it everyone. Okay, thank you. Miss Hazel, magbigay ka na insight tungkol sa iyong nabasa. Okay, thank you. So, current. Ano nga po ang current? Okay, very good. Ang current, yung dumadaloy or yung kuryente. Next. Resistance, please, pakibasa ulit. Lahat. Okay, thank you so much. Mr. Alquiros, magbigay ka ng insight tungkol sa iyong nabasa. Okay, thank you so much. So, natumpak ni Mr. Alquiros ang sagot. Ang resistance ay yung nagpipigil sa ating current. Pag masyadong mabilis na yung pagpupush or masyadong malakas ang pagpupush ni voltage, so andyan si resistance para pigilan ang current or ilimit ang daloy ng kuryente. So, very good. So, ayan, makikita nyo dito sa picture ang diagram ng ating voltage. Ang amp natin is yung current and ohms is resistance. Nakukuha po, pag sinabing volt is voltage. And sa amp is, okay, current. And ohm is resistance. So, ayan, nakikita nyo dyan kung paano pigilin ni resistance si current at kung paano naman itulak ni voltage si current. So, hindi sila pwedeng maghiwa-hiwalay, si voltage, current, and resistance. So, next slide. Voltage, current, and resistance. So, nakikita nyo dito ang Ohm's Law. So, dito, ito ang formula ng ating Ohm's Law. So, pag ang hinahanap natin ay voltage, ano daw ang dapat gawin?
Okay, ita-times mo si current sa resistance. And then naman, pag ang hinahanap na natin ay current, ano nang gagawin? Okay, very good. Pag hinahanap na natin si current, i-divide natin si voltage kay ohms. Sino nga si ohms? Si resistance. Very good. And then, now naman, pag hinahanap natin ang resistance, ano nang gagawin? Okay, very good. Si voltage ay i-divide naman natin kay amps. Kung makikita nyo dyan, ay ang ginagamit natin sa Ohm's Law sa symbol ng current. Nakukuha po? Getting it po? Okay, very good. So, now let's proceed to our next slide. So, yan. Kung makikita nyo dyan, meron tayong triangle. So, dyan, hinahawakan natin yung, halimbawa, ang huko natin ay current. So, makikita mo lang dyan ay voltage and resistance. Tapos, pag hinawakan mo naman si voltage, edi makikita mo lang ay si I at si R. Ano nga po si I? Okay, very good. Si current. And next, pag ang hahanapin natin yung resistance, anong tatakbo ba natin? Siyempre, si resistance. At ang lalabas lang sa triangle is si voltage and current. So, si current, pag ang hinahanap na natin ay current, ang gagawin ay, okay, very good. I-divide mo si voltage sa resistance. At pag hinahanap na natin ay si voltage, ang gagawin na natin ay, okay, si current ay itatimes na natin kay resistance. At pag si resistance na ang hinahanap natin, anong gagawin na natin? Okay, thank you. Si voltage, i-divide naman natin kay resistance. Nakukuha po? Nagigets po ba ang ating diagram? Okay, very good. Thank you. Alam na ang Ohm's Law? Okay, alam na. Next, let's proceed to our next slide. So, please make read everyone. Okay, thank you. Active components. So, ano nga ba ang active components? So, ang active components ay ito yung mga components na nagre-require sila ng mga power source or sila din yung mga components na nag-generate ng signal kagaya ng transistor. Ano pa? Integrated circuit. Familiar ba sa integrated circuits? So, may ilang familiar. So, ano ang integrated circuit? Please stand up, Miss. What's your surname again? Miss Garcia. So, ano ang integrated circuit para sa iyo? Okay, thank you. Tama naman siya. Ang integrated circuits daw ay yung nag-convert ng signal or ginagamit natin para sa sa system. So, yun, tama yun. Para maparan ang system ng ating mga mobile phone or ating mga laptops. So, gumagamit tayo ng integrated circuit. So, next slide. Please read, everyone. So, yun, thank you. Ang passive components ay components or those that do not require an external power source and do not amplify signal. So, kung ang active components ay kailangan niya ng mga external power at nag-amplify siya ng signal, so dito naman sa passive components ay hindi siya nag-amplify ng signal. Kumbaga dito ay kagaya lang ng mga resistor, capacitor, inductor, and diode. So, yan yung mga components na nakalagay din sa ating motherboard na hindi na kailangan ng mga source or external power source. So, next slide. So, dito kung makikita ninyo ang mga example ng active and passive components. So, sa active natin, meron tayong transistor, diode, LED, photodiode, integrated circuit, yung kagaya ng kanina na sinagot ni Miss Garcia, operational amplifier, 7-segment display, and battery. So, yan yung mga nangangailangan ng mga malalaking power source. And sa passive naman, pwede siyang semiconductor. When we say semiconductor, ito yung mga components na pwedeng gumamit pwedeng daluyan ng kuryente at pwede din namang hindi.
So, sa passive, meron tayo ditong resistor, LDR, thermistor, capacitor, inductor, switch, variable resistor, and transformer. Getting it po? Okay, very good. Next slide. So, resistor. Ano nga ba ang resistor? Please read, everyone. So, thank you. Resistor is a passive two-terminal electrical component that implements electrical resistance at circuit element. So, kagaya kanina, ang resistor po natin ay resistance. At ang resistance ay, okay, very good, nagpipigil ng ating current. So, yun po ang ginagawa ni resistor, or yun ang function niya sa ating PCB or printed circuit board. Getting it po? Okay, thank you. Next slide. So, yan, kung makikita ninyo dito, ito yung mga iba't ibang uri ng resistor. Meron pa yung blue, pero same lang din naman siya sa kulay. Okay na. Next, ito naman yung mga types of resistor natin. Meron tayo two types of resistor, which is the fixed resistor and variable resistor. Pag sinabi natin fixed resistor, siya yung mga walang value na resistor. Kumbaga ay naka-fix na yung kanyang value. At pag sinabi naman natin variable resistor, siya yung may mga value na resistor. Siya yung kino-compute na mapapag-aaralan natin siya sa mga siguro next lesson natin, mapapag-aaralan natin siya. Ano nga ulit ang two types of resistor? Okay, very good. Fixed resistor and variable resistor. So, kung makikita nyo dyan, yan yung mga components natin sa likod ng ating mga cellphone. Hindi siya sa TV. Yan yung mga example yan ng board ng ating laptops and cellphone. Ganyan siya kaliliit. So, kailangan po gumamit ng magnifying glass para makita ang capacitor, resistor, diode, etc. So, yun. Next slide. Ito naman yung symbol ng ating resistors. So, sa fixed value, yung fixed resistor, potentiometer, rheostat, varistor, LDR, and thermistor. So, makikitandaan po ang mga symbol ng ating resistor. Ano po? Next slide. Capacitor. What is capacitor? Please read, everyone. Okay, thank you so much. So, a capacitor is a device that stores electrical energy. Sabi dito, siya yung nag-i-store ng energy. 'Di ba ang ating capacitor is passive components in the semiconductor. Pag sinabi natin semiconductor ay ano? Okay, pwede siyang daluyan ng kuryente at hindi. Very good. So, sa capacitor, pag ang ating electric ay biglang nawala, meron pang natitirang electric sa ating capacitor. Kumbaga, siya yung nag-iipon ng electric to flow the other components. Nakukuha po? Okay, thank you. So, minsan, yung mga nasisira natin mga board ay hindi dapat natin agad kakalasin yan. Kasi minsan, yung mga capacitor natin, marami pa siyang electric na store. So, baka tayo delikado, sumabog, at napaka-risky sa mga manggagawa. So, yan, kung makikita nyo dyan, yan yung mga uri ng ating capacitor. So, yung may maguhit na gray dyan, this is the negative. And yung black is the positive. So, pag itatakid niyo na yan sa board, ay may makikita kayo doon na palatandaan na may shade sa ating printed circuit board. Meron doon para alam mo kung saan mo ilalagay yung terminal ng negative at positive. Basta tandaan ang ating capacitor ay yung polarized and non-polarized. So, ito yung symbol ng ating capacitor. Meron tayong UK capacitor symbol and US capacitor symbol. So, same lang din naman siya, pero medyo meron din pagkakaiba sa UK and US. So, sa UK capacitor is, yung non-polarized niya is shade, and sa polarized is half shade, and sa polarized capacitor niya ay full shades na may plus sign or positive sign. So, sa US capacitor, kalimitan, ito yung ginagamit natin, yung US capacitor dito. Implement siya dito sa Pilipinas. So, yun nga, makikita nyo dyan sa screen kung ano ang capacitor symbol natin. Getting it po? Okay, thank you. So, let's proceed to transistor. Please read, everyone.
Okay, thank you. Transistor, kagaya nga kanina, ano ba ang transistor? Ay passive or active? Okay, active. Kasi, ba't nyo nasabi siyang active? Okay, very good kasi siya nag-a-amplify ng signal. So, it is composed of semiconductor material, usually with at least 3 terminals for connection to an electric circuit. So, ang ating transistor ay merong 3 paa, which is the emitter, base, and collector. So, basta tatandaan ninyo, si base ay laging nasa gitna. At, hindi naman siya, siya ay active component, pero siya ay meron siyang NPN and PNP, which is the bipolar connection. Getting it po? Okay, very good. So, yan. Ito po yung mga iba't ibang uri natin ng transistor. Meron tayong JFET, MOSFET, bipolar. Ayan. Okay na? Okay na. Next slide. Ito naman yung symbol ng ating transistor. Kagaya kanina, sabi ko meron siyang 3 paa. Ang base, collector, and emitter. So, ayan, ang ating PNP and NPN. Pag PNP, ang collector is nasa taas, or ang ating arrow is papasok siya. Papasok si arrow pag positive, negative, and positive ang ating transistor. Pag NPN, or negative, positive, negative, palabas siya. Pag PNP, ang tatandaan, pasok na pasok. Pag palabas, edi palabas yung arrow. Nakukuha po? Okay, nakukuha naman. Tandaan ang symbol. Okay, next slide. Diode. What is diode? Everyone, please read. Okay, thank you. Miss Heron, para sa iyo, ano ang diode? Base sa iyong nabasa? Okay, thank you. Tama naman. Ang diode daw ay nag-let siya ng current to flow in one direction. Ang ating diode ay may polarized, which is negative and positive. So, mamaya makikita ninyo dyan kung ano ba ang hitsura ng diode. So, meron tayong iba't ibang hitsura uri ng diode. We have a diode, yung regular diode, Zener diode, Schottky diode, tunnel diode, light emitting diode or LED, photodiode, laser diode, current regular diode, and varactor diode. So, ayan din yung symbol at yung mga hitsura ng ating diode. So, ito, may anode and cathode ang ating diode. Pag sinabi nating anode ay, okay, positive, and cathode is negative. So, makikita nyo dyan, yung guhit ay siya yung nagsisimbol as negative. Nakukuha po? Okay, sa actual picture naman, kung sino yung may light color or yung gray color, siya yung negative or cathode. Getting it po? Okay, getting it. So, ito yung hitsura ng ating actual diode. Yung gray niya is yun yung negative. So, dalawang paa niya, so siya yung naglilet ng current to flow in one direction kasi wala naman siyang ibang paa, kundi isang diretso lang. Nakukuha po? Okay, thank you. So, inductor. Please read, everyone. Okay, thank you. Inductor is also called a coil or choke or reactor is a passive two-terminal electrical component that stores energy. So, kagaya ng capacitor, nag-store din siya ng energy. Kaya lang, itong inductor is nire-receive niya or yung nire-reheat or kinukuha niya yung mga sobrang energy. Hindi kagaya ni capacitor. Si capacitor ay dadaan sa kanya energy, si electric or si current, and then babalik. At si inductor naman ay kukunin niya lang yung energy na mga natitira-tira or yung sobra, kagaya ng sobrang energy galing sa transformer, kukunin niya yon para to resist the short circuit. Getting it po kung ano ang function ni inductor? Okay, nag-store siya ng energy to reduce the short circuit sa ating PCB. So, next slide. Ito yung mga itsura ng ating inductor. Meron tayong air core inductor, iron core inductor, ferrite core inductor,
bobbin-based inductor, variable inductor, and multi-layer ceramic inductor. So, usually, ang makikita lang talaga natin sa ating mga PCB board at yung mga gamit na gamit natin ay itong air core inductor at iron core inductor. So, mamaya may ipapakita ko sa inyong motherboard at ipapahanap ko sa inyo ang mga inductor din lahat ng ating symbol na components na ating mapapag-aralan. So, ito yung symbol naman ng ating inductor. Sa air core inductor, so yun guhit, then ganon. Yan. Nakikita po? Naiintindihan? Ayan, very good. Next slide, switch. Please read, everyone. Okay, thank you. So, ano naman ang function ni switch? Yes, Miss Bangkiles. Okay, thank you. Siya yung ginagamit natin to turn it off and on. So, si switch is siya yung nagdi-disconnect and connect ng ating electric. So, familiar naman siguro lahat sa switch, at lahat naman tayo gumagamit ng switch sa ating mga bahay-bahay pag nagbubuhay ng ilaw, di ba? Okay, so si switch ay nagdi-disconnect and connect sa electric from our contador to our lamp. Getting it po? Okay, hindi lang din naman yun ang pinagagamitan ng switch. Pwede rin siyang gamitin natin sa converting for our digital. Pag kinag-convert tayo ng mga signal pag sa LED from sensor to our buzzer, so nagko-connect gamit si switch para mag-connect ang ating mga electronic components. So, ito naman yung symbol ng ating switch. Pag open ng switch natin, ang ating symbol is naka-open, which is patay ang ating switch. Pag close switch, ibig sabihin, naka-open ang ating switch or naka-turn on. Getting it po? Paano pag naka-open ang symbol ng ating switch? Okay, very good. Patay siya. Paano naman pag naka-close? Okay, very good. Ibig sabihin, buhay or naka-turn on ang ating switch. Meron tayong maraming types of switches dito. SPST, which is yung ginagamit kalimitan natin pag tayo pinagagawa ng mga projects sa school. Elementary, gumawa na tayo ng, diba, ng parallel and series circuit. Nakagawa ba? Okay, nakagawa naman. So, SPST yung ginamit natin dito. SPT-DT, DPST, DP-DT, toggle switch, tactile or 2P, push button. Yung kalimitan naman sa push button is ginagamit natin sa TV. Kagaya ng mga Skyward nating TV. Itong ginagamit natin ngayon. Rotary switch, timer switch, joystick, slide switch, float switch, limit switch, float switch, and flow switch and thermal switch. So, sa kabila naman, andito yung mga symbol nila. Symbol ng joy switch, limit switch, ayan. Getting it po? Ayan, Thank you so much. So, dito naman, paano na natin i-apply si resistor, si switch, si bulb, and si battery. So, makikita nyo dito sa ating diagram. Si battery is, ano ang function ni battery? Okay, ang ating source of energy. And then si switch, ano siya, naka-off or naka-on? Naka-on kasi okay, very good, nakadikit. Si resistor, anong function resistor? Okay, very good, to limit the flow of current. And then, si light bulb is sa ating, okay, siya ang ating current. So, yan, kung makikita nyo dyan, buhay ang ilaw. Getting it po ang ating diagram? Okay, thank you. So, si transformer, please read, everyone. Okay, thank you. Ang transformer is a passive component that transfer electrical energy from one electrical circuit to another. So, si transformer, halimbawa, step-up transformer. Ang ibig sabihin po nun, from 110 voltage to 220 voltage. Pag step down naman, mag-start tayo sa 220 voltage to 110
voltage. Getting it po, si transformer? Okay, thank you. So, we have a different types of transformers. Una, power transformer. Next, single-phase transformer. Familiar ba sa single-phase transformer? Okay, very good. Siya yung nakikita natin sa mga poste-poste natin na madalas sumabog. So, next, step-down transformer. Yung mga makikita natin sa ating mga power supply. And next, step-up transformer. Yung sinasabi ko nga kanina. And then, toroidal transformer, iron core transformer, Ferrite transformer na madalas makita natin sa ating mga PCB board kasi minimal lang siya, maliit. And three-phase transformer. Ang three-phase transformer natin ay madalas makikita lang siya sa mga commercial building or yung mga malalaking kumpanya talaga. Getting it po? Okay, very good. So now let's proceed to our light emitting diode or LED. So, it is a semiconductor device that emits light when current flows through it. So, si light emitting diode, siya yung parang naging signal kung meron ba talagang current or gumagana ba ang ating each component. So, ang ating light emitting diode is meron ding positive and negative. So, ang palatandaan sa ating LED ay pag mahaba yung paa ay yes, positive. At pag maigsi naman is negative or cathode. So, dapat pag ikakabit na natin si LED, wag iiwasan natin siyang magkabaliktad or mailagay natin si negative sa positive at si positive sa negative kasi pwedeng sumabog ang ating LED. Getting it po? Okay, thank you. So, ito yung mga iba't ibang uri ng ating LED. So, itong through-hole LEDs, sila yung mga nakikita natin sa TV, sa remote, familiar? Okay, familiar. So, doon natin siya madalas nakikita. Di ba pag bubuhay tayo ng TV, meron siyang ilaw. So, yun, ang tawag doon is through-hole LEDs. Tapos, ito naman, surface mount LEDs. Siya naman yung madalas nakikita natin sa ating mga, sa keypad ng cellphone, di ba? Ang keypad ng ating cellphone is, umiilaw siya. Yung mga datihang cellphone, siguro naman naabutan nyo yun, di ba? Hindi agad touchscreen ang inyo nasimulan. Okay. So, yun din natin nakikita si surface mount LEDs. So, si bicolor LEDs, siya lang naman yung mga plain or white na LEDs natin. So, high power LEDs, siya naman yung nakalagay sa ating LED lights, yung mga nilalagay nyo sa kwarto for aesthetic, di ba? So, yun, high power LEDs yon. And then, yung RGB LEDs, siya naman yung nakikita natin sa mga laptops. Madalas siya doon na nakikita na sa ating mga modern laptops ngayon. And sa alphanumeric LEDs, yan naman yung, familiar kayo sa mga scoring board ngayon, yung mga digital sa basketball. So, yun, ang tawag doon is alphanumeric LEDs. Nakukuha na po kung saan matatagpuan ang bawat LEDs na ito. Okay, very good, thank you. So, ito yun, LEDs natin sa likod ng TV. Ang ating TV ay, alam niyo yun, pag kumukurap-kurap na yung TV natin, ibig sabihin nun, may sira ng LEDs. At hindi siya pwedeng, isa lang ang papalitan. Kung may isang sirang LED sa ating likod ng ating TV, yung mga flat screen TV, kadalasan kasi, yan ang sakit ng ating TV. So, pag may isang sira na dyan, hindi mo siya pwedeng yung sira lang ang i-repair mo. So, dapat lahat papalitan mo na siya kasi kung hindi mo siya papalitan, paulit-ulit lang yung sira, mas malaking gastos. So, pag magpapalit ka ng LED ng TV, dapat palitan mo na lahat. Nakukuha po? Okay, thank you. So, ito nga yung TV backlight LED repair. Yun nga, pinapakita dito yung pagpapalit ng LED na dapat ay lahatan. So, ito naman yung, symbol ng ating LED or light emitting diode. So, para din lang siyang diode, yung regular diode, yung kanina, pero meron siyang dalawang arrow sa taas. Getting it po? Okay. So, next is Zener diode. Please read, everyone. Okay, thank you. So, Zener diode is, ang keyword dito is backward. So, kung si diode flow in one direction, si Zener diode naman, flow in one direction but in backward. Kumbaga, pag merong, halimbawa may short circuit
sa mas unahan niyang component, si Zener diode, ang function niya is ibabalik niya si current para mag-iwas short circuit din. Getting it po? Okay, Zener diode is flow backward. Okay, next slide. So, ito pala muna yung symbol ng ating Zener diode. So, para din lang siyang regular diode, pero yung kanyang guhit, instead nakatuwid lang, is binaloktot siya. Tapos, ang ating Zener diode meron siyang black sa gitna, and then gray sa dulo, na palatandaan na negative and positive. Getting it po? Okay, thank you. So, now fuse. Please read, everyone. Okay, thank you. So, si fuse ay napakahalaga sa ating PCB, printed circuit board. Kasi si fuse, pag may short circuit dyan, or sobra yung ating current, or masyadong malakas yung pagkakapush ni voltage, si fuse ang unang masisira dyan. Si fuse yung nag-sacrifice. Okay, getting it po? Si fuse yung nagsasacrifice para hindi maapektuhan yung ibang component. So, si fuse, pag nasira is, madali lang naman siyang palitan kasi wala siyang affected na ibang component. Unlike sa LEDs, pag nasirang isang LEDs ay kailangan palitan lahat. So, si fuse naman ay, kung sira ang fuse, edi papalitan mo lang is si fuse lamang. Getting it po? Okay, thank you. So, yan ang hitsura ng ating fuse. Meron siyang guhit sa gitna. So, ito naman yung symbol ng ating fuse. Isang pabaluktot at isang patuwid. Getting it po? Dalawa ang uri ng ating fuse ha. Isang pabaluktot at isang patuwid. So, ito na yung mga symbol ng ating electrical circuit boards. Andyan yung switch, open and close switch, cell, which is yung ating battery, diode, resistor, variable resistor, LED, inductor, lamp, fuse, voltmeter, ammeter, motor, thermistor, LDR, buzzer, and ground. So, dito na nagtatapos ang ating discussion. I hope na may natutunan kayo. May natutunan ba? Okay, meron daw. So, kung may natutunan, punta na tayo sa ating reflection. Okay, dahil may naintindihan kayo at alam nyo na ang function ng bawat components, ang gagawin nyo ngayon ay magdi-disassemble at assemble kayo ng mga sasabihin kong components. So, kakalasin nyo muna siya and then itatakid nyo. Naintindihan po? Okay, I will give you 15 minutes to disassemble ng sasabihin kong components. Getting it po? Okay. Now, magsimula na tayo. Okay, nagawa nyo ng mabuti ang ating task. At halata namang may natutunan talaga. So, for our quiz, meron tayong 10 items. So, pa-flash ko na lang sa screen ng ating quiz. Get 1/4 sheet of paper. Okay. Meron ng lahat. So, ito ang ating quiz. Okay, finish or not finish, pass your paper. And 10. Ang mahuli ha, hindi ko nakukunin. 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Okay? So, sa inyong additional activities and our assignment, okay, yan lang ang gagawin nyo. Rest and bond with your family. So, sana may natutunan kayong lahat sa ating demo for today. And thank you so much for participating. Goodbye!